Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules. Darzon? Sa Pilipinas, 15 po ngayon, April 15. Kaya may ngiti sa mga labi ng mga manggagawa na nag-iintay ng sweldo tuwing kinsenas katapusan. Aha. Pero ang problema, Jen, mga kababayan, ang ngiting ito ay panandalian lamang. Pigil ng ngiti. Pigil ng ngiti yan. Ewan ko, yung iba, kung bakit ngumingiti. Siguro ay napapangiti dahil iniisip nila na Makakabayad sila ng kanilang obligasyon. utang. Pangbayad Diba? utang lang, di ba? Yes. Apakamahal na po kasi ng mga presyo ng bilihin. Opo, yung latest na pagtaya ng Philippine Statistics Authority, yung pong piso natin, piso. Opo, Yes, oo. Kung ikukumpara natin ang value niyan today ay 75 centavos na lang. Ganon. Yan eh sa computation lang ng PSA yan, Jen, ha? Oho. Pero kung tutuusin mo, kung yan po ay ang pagbabatayan natin presyo ng diesel, presyo ng gasolina, baka yung piso mo ngayon, kung yung piso mo nung nakaraang taon, nito lang Disyembre, 25 centimos na lang yan. Oho. Di ba? Dahil tumaas ho talaga ang presyo ng produktong petrolyo. So yung kapangyarihan ng ating Philippine peso ay pawala. Bumagsak. Pahina ng pahina. Humina nga po. Oho. Pero huwag kayong mag-alala, Jen, ha? May bawi ba? Dahil hindi ako makapag-pagasulinan nitong mga nakaraan. Mula nang bumaba ng 20 pesos ang diesel, Oo. nagtatangka ako, sabi ko, makapagpagasolina nga, baka bigla nga tumaas. Kasi palaging puno yung mga napupuntahan kong gasoline station. Pila. Laging pila. Oho. Bakit kaya? Natatakot ba sila na kinabukasan ay biglang taas na tataas, naman? ano? Oo. At kaya ang ginagawa nila, magbawas ng kaunti at na may nadaan ng gasolinahan, pakarga ng pakarga. Pero ang trend daw, ewan ko lang kung totoo ha, sabi ni kayo na kasi umaga, nung ako'y papauwi, ini-interview si Secretary Sharon Garin. Ano sabi niya? Halos sobra daw ang supply natin ngayon, Rason. Oo Kasi nga. umabot na rin ng 50 to 60 days, tapos may parating pa. Ang problema nga rin natin ngayon, yung imbakan. Kung Ayun. saan natin i-imbak ang petrolyo sa Pilipinas. Aba. Kasi nationwide daw pala, ang ating mai-imbak lang, maximum 60 days. Oo. Yun lang daw. Tama. Oo, yung capacity. Yung capacity ng ating lahat ng mga refinery, etc. Well, yun ang mangyayari. Pwede daw bumaba ng konti. Halimbawa, bago dumating yun, magpakarga na lahat para mailabas. Oo. Pero hindi naman ganun ang isipan ng tao. Tsaka hindi Diba? natural na mangyayari talaga Yun. Oo. Kaya pag nagdatingan daw yan dito ngayon, baka sumobra pa. Maghanap pa tayo ng mga refinery kung saan i-imbak yung mga produkto na yan. Kaya nga mga babayan, doon sa mga paggasulinan ng paggasolina, kahit kaunti pa lang Konti pa lang ang bawas. wag na muna kayong magpagas. Ayun. Dahil ayon sa DOE, baka daw next week ay bumaba pang uli ang presyo ng produktong Uy, ang good petrolyo. news. Ano ha? Oo. Magkano, 20 ra ba ulit? Ha? 20 ra ba ulit? Mga ganun Hindi ano? ko alam. Hindi natin alam. Pero maaring magkatotoo dahil alam nyo ba, ang latest. Kasi di ba nagdulot ng pangamba sa global shipping yung blockade ng US. Yes. Sa mga sasakyang pandagat na dumadaan sa Strait of Hormuz. Oo, tama. Kasi ang sabi ng US, lahat ng mga barko na basta nanggaling sa Iranian ports, haharangin namin. Total blockade ng araw. Total diba? blockade. Ang problema, hindi pala problema. Ang kagandahan, hanggang ngayon po, may mga barko pa rin ang patuloy na nakakatawid sa Strait of Hormuz. Yun. Alam mo, si Trump kasi saywar ano na ang bibig Oo. Pero siyempre, hindi rin niya basta-basta papagod. Tsaka yung mga tao niya Oo. Hindi rin basta-basta gagawin yun Alam kasi nalang epekto, Rason, sa buong mundo. Alam mo ba kung ano yung unang-una na, di ba, in-announce ni Trump
Oh. The US Naval Force will block Yan. any ships Tama. coming from Iranian ports Oo. that will pass the Strait of Hormuz. Yan ang sinasabi niya noong nakaraang araw. O, tama. Alam mo kung sinong unang naglayag at ganun ha? Abi nag-challenge ba kagad sa kanya? Mayroon ka agad na bumiyahe eh. Oh, lumagpas. Barko ng China, Jen. Oo nga pala. Kinunan pa nga ng mga video yan eh. Ewan ko kung meron tayo, no? Meron. Ipinakikita natin kayo ng umaga yan. Ganun ba? Meron tayo. Napansin ko yan. Kinunan pa nga ng video yan dahil iniisip siguro nung yung nag-monitor, baka nga gawin ng US na harangin ito. Eh. So parang nilive pa nila. Ito na po, Nilive, dumadaan na. Nasa 3 kilometro na po, mga kabayan. Ayan na po, oh. Yan. Ayan na po. Oh. Puro ganun. Mukhang wala namang nangyari dun sa barko ng China na yon. Baka hindi pa dumarating yung barko ng yung US Navy, di pa kaya? Baka na-delay, na-traffic siguro ng daanan, di kaya? Baka nga, no? Oo. Kasi bukod doon, ilang barko rin ang nakatawid kasama ang tanker na papuntang Vietnam. Oh, kita mo na. Dumaan po sa strait nitong... ayan, yan ba yun? Yan, yan yung pinakikita natin. Talaga, no? Nilive pa eh. Kita mo ng wires, ano ha? Oh. Oo. Yan na po, mga kaibigan. Hindi man lang na di ba? Oh. Para daw ano yan eh. Parang yung coverage ng Turop Luzon. Bawat kanto. Bawat kanto mayroong reporter. Ito na po, wala ho nangyayari. Wala pong bantang gaganap. Ayan, papaliko na po siya doon sa kanto. Ayan, mga ganyan. Parang nagre-report sa radyo. Ganoon. Talagang blow by blow. Ayun po, kitang-kita po natin na matahimik ang alon. Ay, nako, payapang naglalakbay habang ang kapitan po ng barko ay nagkakapi-kapi. Kapito-pito, pataas-taas para ho ng paa. At kukuya-kuya-koy. Nung paglagpas po, wala ho. Inatabayan nila ang... Natabayan po natin ang anumang gagawin dito ng US Navy. Wala ho. Kung totoo pong ito ay haharangan. Pero nakalagpas na po tayo. Meron pang nadaan ng isang barko eh. At nasa China na araw ata ngayon yan. Ganun ba? Nagbababa na ng produkto. Hindi lang yan. Ayun, no. Sa Malaysia, meron ding 2 malalaking tanker ang nakalusot. Pero ito dumaan sa alternatibong ruta. At naghahatid ho ng langis sa kanilang pantalan sa Malaysia. Ano yan? Baka Suez Canal ang daan yan. Kabilang sa mga ito ay 7 barkong pinayagang makatawid ng Iran. Yun. Meron pa rin coordination sa Iran eh. Iniulat din na 3 Chinese vessels ang ligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz matapos ang coordination sa mga kinaukulan. Sa India, ilang malalaking tanker din ho ang nakapaghatid ng langis at LPG. Kita mo na. Sa iba't ibang pantalan sa kabila ng sinasabing banta ng blockade. Nagpadala rin ng mga tanker ang Pakistan upang magkarga ng langis at iba pang produkto mula sa Gulpo. Sa Thailand, isa pong oil tanker ang ligtas na nakatuwid sa pamamagitan ng diplomatic negotiation at hindi ho kailangang magbayad para makalusot. Ang Suezmax tanker ng Pola ay nag-discharge ng 1 milyong bariles ng CAFG crude oil sa Thailand at Singapore batay sa datos ng Kepler. Ang dami pa palang dumadaan. Ang daming dumadaan. Matakin mo. Oo. So, kaya busy yung Strait of Hormuz. Kaya kung totoong diyan kung ang titingnan ng mga nagdedikta ng presyo ay hindi yung statement ni Trump. Kundi itong totoong nangyayari. Yung daloy na yan, ano? Walang dahilan para tumaas ang presyo. Kaya siguro ang sabi ng Secretary Garin posible na bumaba pa next week. Oo. Di ba? Pero kasi nung nakaraang araw, di ba, nung in-announce na bumaba tayo ng 15% sa buong mundo. A day after, bumawi ng 8% daw eh. Umakyat. Umakyat tuloy ng 8%. Pero hindi ko lang alam, itong trend na ito ngayon kasi malaki ang epekto niyan hanggang Biyernes. Tama. At saka sabi nga nila, wala pa namang nabibiling mahal na nakarating sa Pilipinas dyan. Yung sobrang mahal. Ayun na.
Sa lahat nga ron ng may mahal na presyo, tayo lang Pilipinas na may pinakamahal eh. Totoo. Baka nag-overreact ata yung mga gasoline station sa Pilipinas eh. Kasi sa iba, hindi naman daw ganun talaga palumpalo eh. Hindi. Oh. Ayun o. Di, ang latest ngayon, wala pa. Wala pa. Ayun. At ito pa ang magandang announcement ni Donald Trump. Yan. Yan. Matapos na magbanta ng blockade, ha? Oh. Ang sabi niya ngayon, parang sumang-ayon siya dun sa pahayag ni Vice President J.D. Vance. J.D. Vance. Oo. Ang sabi niya, ni Trump, posible daw hong magkaroon ng pangalawang yugto ng peace talks. Ayan, sabi ko sa iyo. Part 2, binitawan niya ang pahayag na ito ng tukuyin ng US military na tuluyan na nilang pinutol ang economic trade sa region matapos ang unang 36 na oras ng operasyon. Kasi malamang napakinggan nila yung ating programa kahapon eh. Oo. I-maximize nila yung 14 days. Tama. Kasi yung first day pa lang, 21 hours, di ba? Lumipas, hindi nagkasundo. Yung second day, dapat nag-usap. Yung kahapon, na sinasabi natin, mukhang ibabalik sa usapang pangkapayapaan na di ba? At ang sabi pa daw ni Trump ay umaasa pa rin itong magiging matagumpay ang usapan ng Israel at Lebanon. Ay, ba naman pala ito? Ayun. Ay, sa Hezbollah naman ata Sa yan. Hezbollah naman po. Kasi sa Hezbollah daw, umaabot na ng 2,000 mahigit ang namamatay. Ayaw papigil ng Israel. Tama. Di ba? Kung titigil din ang laban na yon, ang labanan na yon, magiging mapayapa nga. Hindi, pero yung kasi yun, matagal ng away Matagal na talaga away. nila. Sumiklab lang ulit itong pangyayaring ito eh. Oo nga. Di ba? Yun talagang inugatan na ng panahon yung awayan na yun ng Israel at saka ng Lebanon. Di ba? Ay, naku. Kahit walang problema sa petrolyo, talaga naman nag-aaway yung dalawa na yun eh. Tama. Diba? Noon pa. Oho. So, sana magkatotoo. Second wave ng rollback. Bagay, Miyerkules na ngayon. So, aabangan natin, Huwebes at Biyernes na lang. Oo. Di ba? Itong... Tama. Kasi naalala mo nung nakaraang Biyernes, di ba? Ang announcement lang, 350. Di ba? Sa gas. Yes. Tapos sa diesel ay halos 6 pesos. Oo. Pagdating ng Lunes, naging 20. Di ba? Ay, in-announce na kasi Martes. ng presidente. Yun na nga. Oo. Yun ang good news. Kaya kung ako'y magkakaroon ng espekulasyon, espekulasyon, sa tingin ko, bababa pa yan. Sana. Bababa yan. Oo. Hindi lang yun, Jen. Dahil, di ba, sabi natin kahapon, bakit naman ang House of Representatives ay inuuna pang impeachment kesa dun sa problema natin sa produktong petrolyo at pangunahing bilihin? Eto ang tugon nila dyan. Nagkaroon na rin sila ng hearing kanina. Meron din silang hearing. Sino nito? Ito yung... Kamara pa rin to o Senado na? Sa House to, House of Sa Representatives. Kamara pa rin? Oo. On energy din ito dyan eh. Okay. At alam mo ba kung ano ang kanilang nabuo sa kanilang pag-meeting? Okay. Gaya na sinabi mo. Kasi meron sila dyan super Mega committee. panel. Mega panel pala. House mega panel. Yes. Oo. Alam mo kung anong kanilang nabuo? Ano daw? Yung sinasabi mo nung isang araw. Tuloy ang impeachment. Baka kako impeachment. Energy na ito, energy. Energy na. Energy. Baka kako kasi mega yan eh. Mega panel. to. Mega panel. Mas daig nito ang Ganon. Quinta Market. Quinta Committee. Quadcom. Hindi, meron din Quinta kasi dati. Quinta sa Ways and Means. Ito naman, Mega Mall. Kasi maraming committee na nagsama-sama talaga. Yes, para sa krisis enerhiya, di ba? Eto na. Ewan ko ba kung bakit type kita. Ba? Kaya naman gwapo. Kumanta ng ganon? Hindi. Ewan ko kung narinig ka, Jen, ha? Kasi ito na yung panukala nila, Ano daw sinabi? Anong kanilang Pinag-aaralan po ng House Mega Panel na gawing
electric vehicle Yan. ang mga sasakyan ng gobyerno. Ay, sabi ko sa'yo, yan ang naging panukala. Kasi yung mga kaibigan natin sa Kamara, nakikinig naman sa atin yan eh. Hindi naman na pinakikinggan nila yung sang-ayon sa kanila eh. Oo. Alam na natin sasabi ng mga para yun eh. Ano ang pinakikinggan nila? Ang pinakikinggan nila, yung mga nagsasabi ng kakontra nila para pag-aralan. Yung sang-ayon sa ganang mamamayan. Yan. Oo. Totoo yun. Kasi pakinggan nga natin yung dalawang kamoting kahoy, baka may magandang suggestion yan. Sa bagay. Kasi yung iba dyan, pag nagsalita, kumbaga mouthpiece lang natin yung mga yun eh. Oo, tama, Diba? tama. Oo. Yung sa Walang ganang sariling mamamayan. oo. Pakinggan natin. Kung may, Baka may mapulot tayo. Yes. Ayun nga. Ayon mismo kay Marikina City Representative Miro Kimbo, Ayan, nabanggit ang panukala sa unang pagdinig ng Multi-Committee Legislative Energy Action Development Council. Oho. At bahagi ng panukala ang mas malawak na pangmatagalang strategy para mas gawing mas matatag ang ekonomiya laban sa paulit-ulit na pagtaas ng presyo ng langis. Tinawag din niya ito bilang isa sa pinakamabilis at pinakapraktikal na hakbang ng pamahalaan para makalayo sa petroleum-based transport. Ba? Di ba, ang tanong mo nga, bakit? Parang ngayon lang, kung kailan lang may krisis. Meron ng krisis. Oo. Kung ito'y naipatupad noon pa. 20 taon na po nakalipas, baka kahit tumasa ngayon yan, papito-pito tayo. Noon pa ito'y pinanukala eh. Yes. Alam mo ba sa panukala nila, kalahati lang ng government vehicles ang gagawing electric eh. Oo. Kasi baka hindi kayang, pero palagay ko kaya niyong buuin ito. Bakit kalahati lang? Oo. Magtatatag daw maglalatag ang gobyerno ng angkop na incentives at makahikayat ng mga investor sa umuusbong na industriya ng renewable energy, solar at produksyon ng baterya. Ayan, Naku. Oo. Ngayon, nung isang araw may kausap ako. Dito na sa Pilipinas nag-manufacture. Yung, parang isipin mo yung, di ba, yung power bank. Yes. Ito parang malaking power bank na solar. Okay. Magcha-charge ka 3 to 4 hours. Tapos, yung baterya mo, magagamit mo na sa loob ng 12 oras hanggang 18 hours. So, yung overnight. Sang gamit? Pwede mo sa aircon, pwede sa pambahay. pambahay. Bateryang pambahay, Yes. parang generator. Parang genset ang dating, pero ito, solar. So hindi siya maingay? Hindi maingay. Para ka pinag-healing nga. Pagka Parang ang gagawin nila dito, Jen, ang mga bahay ay may mga baterya ng malalaki. Merong mga proposal na ganyan. Na pwedeng i-recharge. Yes. Rechargeable house Kasi, di ba, mga condominium unit ngayon, pwede na nila ngayon na ilagay, halimbawa, meron kang, kasi ang malakas pala yung electric kettle. Oo. Ito pala electric kettle, mga almost 1,000 watts pala ito, 820, 850, plancha. Pero ito, hindi mo naman tuloy-tuloy na pinatatakbo. Lahat na umiinit. Yun lang, kahit kaya pwede mo siyang isaksak, ganun. Makikita mo may ganun din, may mga power bank, di ba? Ang natitira mo na lamang ay 50%. So makikita mo. So makikita mo ngayon. Kung kailan mo kailan i-recharge. Yung 1 horsepower na, anong tawag doon sa aircon na yung hindi gano'n kumakain ng kuryente? Busog na. Inverter. Inverter. Aircon dapat lang daw inverter. Kung hindi inverter, hindi kakayanin. Ayun. Depende sa ano niya. Wala namang halos basta bagong aircon, inverter na. Ayun, yun na nga, inverter. Yun lang ang requirements nila. 1 horsepower, ang pagka sa umaga, direkta mo sa solar, direct sunlight, tatakbo na. Ayun. Habang nagsa-charge yung baterya mo. Pag sa gabi naman, sapagkat walang araw, pagaganahin mo ngayon yung baterya ngayon nagagana. Depende, kasi susukatin niya. Ilan po konsumo mo? Tsaka anong gusto mong patakbuhin? Ilaw, ventilador, ang konsumo ko lang po, ganito, ganyan. So, makukompute na kung gaano kadaming baterya ang kakailanganin mo. Tapos, ang charging nun? 3 to 4 hours. Yun lang. Dadalhin mo yung baterya doon sa charging station? Hindi, meron siyang kable, yung panel. May, siguro ang panel niya, ganito lang kalaki. Tapos yun yung nakaaraw? Ilalabas mo doon sa bintana mo. Ganun. Tapat mo sa araw. Sa araw ka magre-recharge? Yes, tapat mo sa araw mo. Solar siya. Okay Gusto niyo ba?
Ikaw ba yan? Niya? Magkano ba yan? Saan ba yan mabibili? PM is the... Ang kagandahan nito, Nelson, nandito lang sa Quezon City ang manufacturer. Sabi ko, baka naman order ka pa sa China yan o sa ano? Hindi na. Hindi na po, sir. Kasi po kami ay bulk, kung bumili sa ibang bansa, dito na po namin minamanufacture sa Pilipinas. Ganun ba? Yes. Ito na. Dadaan na. Yayaman na tayo ngayon. Nagkatuloy. Para po sa mga katanungan, maaari pong tumawag sa numero 882. Baka naman kasi, di ba, mamaya, mayroon ba kayong mga, siyempre, after sales, di ba? Pagka nasira. Nasira mamaya. Hindi, sir. Kung gusto niyo po, papalitan natin, dala kaming battery, habang palit ka na kaagad. Ayun. Gusto mo ganun. O kaya naman, hindi yung maintenance natin, meron na sila train. Ito daw pala ay halos 5 years na pinopropose sa Pilipinas. Walang ganong pumapansin. Bakit kaya walang pumapansin? Bastante tayo eh. Ngayon anya may crisis tayo. Ayun. Alam mo ba, ubos ubos daw yung stocks nila? At talaga may bumibili? Yes, marami na rin kumukuha. Yung pambahay, Pambahay? mga pang-condo unit. Ba? Ganun daw. Sabi ko sa iyo eh. Kaya lang pagka nasa kondo ka, di ba, wala ka namang bubong, paano mo ilalagay Hindi, tatapat mo na, lalabas mo sa bintana yung... Hawak-hawak mo gano'n habang... may kable. Gawa ka na ng paraan. Kung gusto mo naman, dali mo na yung baterya mo, ilabas mo na lang sa parking siguro kung saan may maaraw. Ganon siya. Ganda, no? Ay, yun ang ano. At yun sabi ko, di pala, pwede pala yan. Kung halimbawa sasakyan, kasi di ba dati ang panel mo, palapad ang dami bago kumapatakbo ng isang sasakyan. Ngayon maliit Ngayon na. daw yung bubong ng sasakyan mo, at Pwede saka na. ang panel pala ngayon, meron ng solar panel na parang sticker, Nelson. Itong, di ba, ang panel may mga 1 inch, Dati, ganun, makakapal, oo. Ngayon daw, para ng plastic na i-cover mo sa ano mo, sa sasakyan mo, kung saan man, Yun na yun. yun na yun. Solar panel na rin. Yun na rin mga bagong solar panel pala ngayon. Aba, Oo. Tapos pagkatapos tutupiin mo na lang eh. Aba. Rurolyuhin mo. Tapos gawin mo banig. Pwede. Double purpose. Intay-intay niyo po. Ganun talaga. then luma na pala itong pinag-uusapan sa Congress na ito. Sa Congress, ang technology, sabi mo nga, Tagal na nito eh. ang technology, Nelson, kada linggo pabago ng pabago. Ito nga, ito Diba? nga. Oo. Pabago ng pabago. Dati, para di ba yung isang street light, para mapatakbo mo ng solar yan, Mabigat yung pakalaki ng solar panel mo. Ngayon maliit na rin. Hindi naman masyadong mali, pero parang sabihin mo na lang na ilang ano na lang. Ayan, ganyan, kadami. Dati ganyan, di Oo, ba? dati ganyan, Ang tawag yung mga solar farm yan eh. Oo nga, solar farm. Ganyan kalalaki eh. Oo. Oo. At Pero saka ngayon kailangan daw- makakapal, di ba? Yes. Ngayon maninipis na lang. Ngayon, maninipis na lang. Sabi ko, parang sticker na lang. Itutungtong mo na lang sa sasakyan mo kung saan. Kung sa bagay dyan, nakikita ko na rin yung sa social media, yung ina-advertise ng China na mga LED. Oho. Di ba yung LED na ganyan dati ang kakapal Ayan, din. oo. Yung mga TV dati ang Maliliit kakapal. na lang ngayon eh, yes. Ngayon na natitiklop na yung LED. Yun, tama yung ka. screen na pwede mo mang gupitin eh. Oho. Kung anong size ang gusto mo, kung anong shape. Totoo yan. Ganyan na po ngayon ginagawa. Yun lang ano, yung, tignan mo, ito po, obserbahan nyo. So yung tinatawag nilang power station, ito yung maliit na genset ito eh. Oo. Power station din na solar. Tignan mo ngayon sa online, ubos ng ubos. Ito, available na ito sa market, saka sa online na platform. Ang tawag, type nyo po, power station. Yan, ngayon, kasi yun, pwede mo nang patakbuhin, ilaw lang, wala mo nang malalaki. Maghapon, magdamag, pwede. Pwede na. Yes. At doon, naka-indicate ko ilang pagano kadami yung ano mo. Tapos pag naubos yun, saan mo i-charge? Charge mo lang na sa araw. Sa araw din? Karamitan na gumagamit ito dati, mga nagka-camping, trekking, akit ng bundok. Yun. Pero ngayon daw, sa mga bahay-bahay, Nagagamit na. nagagamit na. Tawag po, power station. Pero yung ito ating sinasabi, parang mas malaki, masigit pa sa power station. No? So, Pambuong bahay na. pambuong bahay na po yan. Kaya hindi natin, siguro mga ilang panahon na lang, makakakita na tayo na tumatakbo sa EDSA, sa karsada na solar panel na Nasasakyan. No? Hindi Pwedeng nga mangyari yan. Oo, tama. Oo. At saka ito pala, mostly, ay sa China ginagawa, Nelson, pero supervised by US. US technology. Oo. Alam mo naman sa US, napakamahal ng ano doon, di ba? Kaya sa China pa rin nila, kung hindi China, Vietnam. Doon kasi ang mura ang labor force at saka ang kuryente. Ayun. Tsaka yung mga taong gumagawa,
Ayun, pati Ayaw nila sa... trabahador nila. Oh. Sa Amerika, tamad yung... Doon po, yun ang ginagawa. Kaya sabi nila, di ba, kasi galing China, baka mamaya mahina yan, marurupok yung mga yan. Hindi po, kasi supervised by US eh. Ay, hindi na ngayon eh. No? At saka yung brand po nila, US brand. Oh. Baka nagkaka-interest po kayo. Text na po. Biglang gano'n. Pero totoo, napag-uusapan ito ngayon sa panahon ito dahil po sa meron tayong energy crisis. Pero kahit na wala tayong energy crisis na son, ang dapat tingnan natin dito, yung environmental crisis. Oo. Di ba? Dahil sa ginagamit natin ito, fuel, fossil fuels, etc., yung mga carbon yan, Nelson, May pollution. iyan ang sumisira. Eh ngayon, kung pupunta na tayo doon sa green energy, environmentally friendly, kahit po walang crisis, Tama. mapapahaba natin ang buhay ng daigdig natin. O, kita nyo na. Ipinatupad na po kasi ng Port Management Office, PMO, sa Buanga del Norte ang piso Ro-Ro Terminal Fee para po sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural. Ang terminal fee para po sa Type 3 na sasakyan tulad ng light delivery trucks, vans at pick-up trucks ay ibinaba mula po sa 258 pesos naging piso. Aba, habang ang Type 4 na sasakyan o heavy delivery trucks na dati po 516 pesos, ngayon po piso na rin. Ay nako, piso-piso. Layon po ng programang ito makatulong sa pagpapababa ng gasto sa transportasyon ng mga hilaw at hindi pa po naprosesong produktong agrikultural gaya po ng bigas, mais, prutas, gulay, produktong pangisdaan at mga alagang hayop bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Ayun. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa po lumabas, ay pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile.
At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon, ang mga taga Balua, Misamis Oriental pala, Nelson, ay nagdaraos po ng kanilang ika-30 anibersaryo. Aba, masugid po silang nakasubaybay sa ating palatuntunan araw-araw. Aba. Sa pangunguna po ng ka Daniel Galvez, ang pamunuan daw po ng lokal. Ayan, binabati po kayo ng ka Jo Salvador. Ayun. Ayan, ho. At binabati rin natin si ka Efren Torres at ang kanyang may bahay, Weng Torres at sa dalawa nilang anak, Leon at Miggy. Ayan. Samantala, happy birthday din. Ito'y dapat kahapon natin nabati. Oh. Happy birthday. Oo. 37 years old. Aba, batang-bata. Bata. Halos kasing edad ko, ha? Rachel Ikinalat na 6,000 mine mines sa Strait of Hormuz, nilinis na po ng US Navy para safe makalayag. Ayun, ano ha? Eh di sana po, okay na dyan, ano ha? Dito sa ngayon ko lang nasilip, Nelson, itong aking message request, ako apakarami pa lang, iba nung nakalipas na araw, baka akala ini-snap natin, Jen, pakibati naman po kami dito sa, Aduas, Cabanatuan, Nueva Ecija, Calito Tamayo, Adwas. Ayan, pasensya na po kayo. Ngayon ko lang nakita itong mensahe ninyo, nakapasok pa pala doon sa message request. Ayun. Nelson, bago na tayo lumipat, may kinalaman pa rin dito sa mga ginagawang hakbang para sa pagpababa ng presyo ng produktong petrolyo. Nasaan na ba yung nahanap po kanina? Yan. Ito. Kasi kahapon pa ito. Yung bukod dun sa ibinabang produktong petrolyo, meron pang mga gas station sa Metro Manila na nagbibigay ng 10 pesos na fuel subsidy. Ayan. Ito pala, sa Kabuanata, ito pala sa Metro Manila, 52 pala ito, Nelson. Ito yung over na above. Di ba kung gas, 20, 23. Sa diesel pala noong nakarang araw. Ito po, bukod doon sa pagbaba ng presyo, ay meron pa pong 10 piso bawat litro na subsidiya ang ibinibigay po sa 52 gas station sa Metro Manila. Hindi po lahat lamang po, 52 stations. Yan. Nasaan na ba yun? Nasaan na? Nawala. Hinahanap ko lang po. Ito mahalaga ito. Baka kasi, ang tanong nila dyan, pwede ba private car o ito ba para lamang po sa mga public utility vehicles? Ito po, inilunsad na po ng pamahalaan ng 10 pesos per liter na subsidy sa diesel para po sa public utility jeepney. Ayun. Number 1. Pangalawa, UB Express sa Metro Manila, 52. Yan, 52 gas stations ang accredited at lumalahok po sa programang ito. Sabi mismo ni Secretary Sharon Garin, inaasahan po madaragdagan pa ang mga gas station na sasali habang pinapalawak daw po ang programa sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo. Ang direktiba po, ito daw po ay makibahagi sa lahat ng lehitimong mga gas station. Ito po ang mga dapat gawin at dapat yung malaman. Sa ilalim po ng programa, maaring makatanggap daw po ang mga kwalipikadong PUB operators ng 10 pisong diskwento per liter ng diesel. May malaki-laki na po yan, kung saan pinakamataas na 150 pesos per liter kada linggo, katumbas po nito 1,500 pesos na
lingguhang subsidy. Ayan. Nire-reset daw po ang subsidy linggo-linggo at hindi malilipat sa susunod na linggo ang anumang hindi nagamit. Yun, baka gagawin ng iba. Di ba, hindi mo nagamit ngayon. Di may 1.5 ka. So, ano, ha? Ay, iipunin ko, next week ko gagamitin. Hindi pwede. So, hindi pwede yun. Para maging 3,000. Hindi po. Every week, 1.5. Nire-reset po yan. Ayon po sa pahayag naman ni Secretary Giovanni Banoy Lopez, nakikipag-ugnayan na po ang kanilang ahensya sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na siyang nagbibigay po ng listahan ng kwalipikadong benepisyaryo at magsusumiti po ng opisyal na whitelist sa Land Bank of the Philippines para po sa verification. Yan. Hindi po lahat ng PUB drivers ay sanay sa teknolohiya. Dahilan upang siguraduhin niyang simple lamang ang mekanismo ng naturang proyekto. Kailangan lamang pong dalhin, tandaan niyo po ha, driver at operator, ang kanila pong rehistradong sasakyan na pag-avail ng diskwento dahil ibabase daw po ang verifikasyon sa plate number ng sasakyan. So dapat ito, nakikita niyo po sa TV, Nelson, dapat ang gas station na pupuntahan niyo, meron ganyan. Ayun. 10 pesos per liter off fuel subsidy available dito. Ayun. Yan. Pagka wala pong ganyan, huwag kayong makipagtalo. Wala eh. Baka Hindi sila mamaya, kasali. hindi sila kasama dyan. Ayun. Opo. Sa lahat halos kasi kung 52 gas station ito, Nelson, halos ano yan, buong Metro Manila po ay masasakop yan. Hanapin nyo na lang. Kung malayo sa lugar ninyo, wala tayong magagawa. Ano, ha? Pero sana po, sa darating na mga pagkakataon, mas dumami pa. Ayun. Ano, ha? Ang sasali po sa naturang programa. Ayun. Yeah. Oh. Samantala, Good news na rin yan. Ano? good news. Oh, Maganda na yan. 10 pesos per liter eh. Ayan, Ayos oh. na yan. Oh. At eto pa. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang posibleng pagbababa naman, muling pagbaba ng presyo ng diesel at gasoline next week. May update ka na. Yan na, Eto kumpirmado kasi, na to. sabi ni Oh. Energy Undersecretary Alessandro Sales, mayroong nakikitang downtrend. Downtrend Sabi pa ko siya, pababa yan. sa Oo. presyo Oo. base sa Mean of Platts Singapore o MOP. MOP MOPS, yes. sa Oo. nakalipas na 2 araw. 2 days na eh. Magtutuloy-tuloy As yan. of today, Oh. prices over the past 2 days have continued to decline. Oh, yan. Even with the pronouncement of President Donald Trump that they would station warships at the opening of the Strait of Hormuz, the market does not appear to be pricing that in. So, MOPS has continued to go down. Ayon, hindi po naka-apekto yung statement ni Trump na yon. Oo, dun sa Siguro presyo. naramdaman na ng, ay, hindi, si Trump, ayun, nagsasaywar lang yan. Baka ano, di ba? At saka may mga dumaang barko, hindi naman ginalaw eh. Ayun na nga, oo. Ang daming dagdaanan eh. Ayun. Oh, kaya talagang, ang trend pababa. Papababa pa. Kasi Papababa pa. sa tingin ko, Nelson, nare-realize na ni Trump eh. Sinisisi na siya ng buong mundo ngayon Tama. Di ba? Oo. Sabi ko nga, yung mga bansang kasapi niya dati, ngayon pinipilit na niya. Gusto na nga niya pitikin ang tenga para lang, di ba? Para nag-aaway na, ayaw mo ba talagang pumatol? Di ba? Pipitigin ko ilong mo, pipitigin ko tenga mo. Yun Parang ganun na ang aktwasyon ni Trump eh. Pero wala. Nakita mo na, tinakot pa niya NATO eh. Hindi kami magbabayad na sa inyo. Hindi na kami magkukontribute. $1 trillion ang contribution namin sa NATO. Sabi ng NATO, Bahala ka. ayaw namin ng gera eh. Yun nga Ayaw namin ng gulo eh. Oo. Di ba? Oh. Ang problema mo sa gera, Nelson, ang Amerika kumikita ng malaki dito kasi. Oo. Di ba pag susumahin mo raw pala yung ginamit ng $1 billion na raw pala? Kasi ang mamahal pala ng rocket na ginamit pala Mahal dyan. yan. Oo. Totoo. Mantaki mo yan, oo. Yun po, yun pala ang, siguro nare-realize na nga ni Trump. Diba? Sige nga, makipag-usap na nga ako. At least sa bandang huli, kung nagkasundo kami, pwede pa rin ako magsabi, dahil sa may nagkasundo na, Aha. diba? Ang Dahil dahilan. po sa ginawa ninyo to, ako ang dahilan yan. Kaya naging mapayapa na naman ang mundo. Di ba? Naging mapayapa niyan. Pero meron pa sa bantang kasunod, ha?
Ang pinagbabantaan niya kasunod, Cuba. Cuba. Oo. nga. Isusunod daw niya ang Cuba after Iran. Nako po. Di ba? Talagang ayaw tumigil na Trump. Baka, sabi ko nga, President Trump, hanggang December na lang ang term mo as president. Magkakaroon na tayo ng US elections. Presidential elections sa Amerika. By December, sana magpakahunos dili ka siguro, no? Ay. November ba? December, bago na presidente. Bago na presidente. Di ba? Sino ba tatakbo ngayon? Si Arnold Schwarzenegger? Ayaw na yata. Ayaw na ba niya? Matanda na ba si Arnold? Matanda na. Dati nung California, siya, parang naisip niya yung tumakbong presidente, di ba? Baka si si Bruce Willis siguro. Wala na. Dedo na. Wala na ba si Bruce Wala Willis? si Bruce Willis. Hindi, napanood ko pa yung palabas yun isang araw. Replay. Ganun Yung ba? Die Hard. Oo. Hindi siya mamatay-matay. Lumaglag na sa buhay na buhay pa rin eh. Sa pelikula lang yun. Ganun ba? Oo. Ganun ba? Wala na ba? Ang problema, Jen, pag nagtuloy-tuloy pa itong tensyon na yan, alam mo ba na may stranded na mahigit o halos 5,000 Pilipinong mga seaman? Naipit yan. Tama ka. Buti may update tayo dyan. 4,862 ang total nila. Ayon po yan kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Oo. Yun pala yung kanilang monitoring dyan. 4,862 Filipino seafarers. Ang mga ito kasi dyan, nasa mga barkong iba-iba no? Oo. Magkakaibang barko. Sabi ko sa iyo, mga seaman ngayon Napakarami Pilipino. Mga oil, tanker, gas tanker, cargo ships. Andun na rin pa rin, naipit pa rin sa Strait of Hormuz. Hindi makalabas. Yan. Hindi, ako naman, baka naman papaswelduhan naman ng shipping company. Okay na rin yun. Kung hindi naman sila hinaharas. Kailangan talagang may Diba? ganon dahil nasa barko sila eh. Oho. Ang problema, yung kanilang, siyempre, may mga schedule na uwi din yan eh. Diba? Ayun na nga, yung supply nila, tsaka kung ano naman, di ba? So, sa estimate ni Secretary Lazaro, mga 5,000 plus? 4,862. Di almost 5,000 na nga. Almost 5,000. Kasi halos lahat ng oil tanker, Nelson, hindi mo pwedeng walang isa o dalawang Pilipino eh. At ibang, minsan nga, mas marami pa Pilipino. Lagi may Pinoy. Ano daw ang gagawin ngayon? Susunduin na nila? Hindi. Bawat barko siguro? Hindi po pwede. Baka susunahin, hindi ba nila susunahin yan? Kasi, trabaho nila yun sa, hindi sila makaalis sa barko. Ayun. Hindi sila basta-basta makakaalis yan. Ayun na nga, kawawa din. Sana may supply sila. May pagkain man lamang na, Kasi kung tumagal pa yan, Nelson, kung walang makabababa sila at magda-deliver ng pagkain. Wala naman yata problema sa supply. Ayun. Hindi lang sila hindi na makadaan. Kasi pwede naman silang dalhan doon nung Totoo. Mayroon atang mga dalagang umaakit yan. Ano tawag doon? Yung mga nagdadala ng supply. Supply. Supplier. Sige, supplier ang tawag doon. Ito pa. Hinahanap ko pa, Nelson. Alam mo ngayon talagang nagpapagalingan ng mga leader ng ating pamahalaan kung paano natin ganyan dapat. Maibsan, Dapat ganyan. Totoo. Kaya pagalingan dapat. Pagalingan kung paano susolusyonan ng problema. Hindi yung gagawa ng bagong problema. Crab mentality ng iba, Ano bang nakita mo pa? Dapat daw pong suspindihin na kaagad ang excise tax at ang VAT sa diesel at gasolina. Sino yan? Kasunod po ito ng anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na pagsuspindi po sa buwis ng LPG at kerosene. Kasi po hindi sinama ang diesel at gasoline. Ito po yung panawagan ni Senadora Loren Legarda. Iginigiit po ni Senadora Legarda ng buwis, ang suspension daw po sa buwis sa petrolyo ay mabilis at agad-agad pong epekto sa buong bansa, lalo na po sa mga magsasaka, mangingisda at maging sa mga tsuper. Kung ito ay gagawin, malaki po ang may bababa sa presyo ng diesel at gasolina kung aalisin po ang excise tax at VAT at direktang makikinabang po ang mga mamamayan. Ayon. At dito po'y pinupuno naman si Senador Legarda ang paggamit daw po ng targeted ayuda bilang pangunahing tugon dahil mabagalaan niya ito at dumadaan sa masalimuot na proseso ng burokrasya. Para sa kanya, mas mabilis at mas ramdam daw pong epekto
ng direktang pagbabawas ng buwis sa petrolyo. Ano ha? At binibigyang din pa po niya ng mataas na presyo ng krudo ay direkta nakakaapekto daw po sa kabuhayan, maging sa supply chain at maaari magdulot daw po ng kakulangan ng supply at pagtaas pa ng presyo ng bilihin kung hindi ito agad matutugunan. Ang kanya pa pong pahayag, paalaala din po sa kakulangan ng malinaw at tuloy-tuloy na datos mula daw po sa mga economic managers. Yun na nga, di ba? Noong isang araw nga, panawagan dyan, bigyan nyo ng tamang datos ang Pangulo para sa kanyang pagdedesisyon, batay sa mga datos na makikita, tama ang desisyon ng Pangulo. Kasi kung hindi nyo po bibigyan ng tamang datos ang Pangulo, magkakamali po siya sa kanyang mga desisyon. Nelson, di ba? Yun po naman ang panawagan ng iba dyan. Ngayon, ikinukumpara daw po ni Senadora Legarda ang Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Vietnam na malapit lang sa atin. Alam niyo ba sa Vietnam daw, Nelson, mga kababayan, maaga pong nagsuspindi ng ipinapataw na buwis sa produktong petrolyo. Ayun. Pwede nila yan dating gayahin yun. Di ba? Ang punto lang kasi ata, Nelson, kapag tinanggal mo raw yung VAT, ay maraming mga social services ang mawawalan daw po. Hindi mapupunduhan. Hindi daw mapupunduhan. Ayun. Ang solusyon naman, naalala ko noong isang araw, ang binabanggit naman ni Congresswoman Lian Libiste sa part ng Kamara, gawin naman nating episyente ang pangungulekta ng buwis ng BIR at ang pagbawas din daw po ng smuggling sa Bureau of Customs. Ayun nga. Kasi kung magiging episyente yan, nagbawas ka sa VAT, nagbawas ka sa excise tax, pero kung lumaki ang collection mo sa Customs at BIR, matatapatan niya yung nawala. Yes. Yun naman ang kanyang solusyon, Nelson. Posible, tama din naman, di ba? Gaano daw ba kalaki ang nawawala? May tinanong pa niya yung tauhan ng BOC kung gaano daw ba ang laki ng kinikita sa smuggling sa BOC. Ang computation daw pala, Nelson, 60 to 100 billion ang nawawala sa kabangyaman. Kung babaan natin, gawin na lang natin yung 50 na lang. Di ba pumasok pang 50, malaking bagay pa rin. Di ba? Yun po naman. Kayo po, ang tataya kung ano mga dapat na gawin siguro sa bagay na ito. Ano palagay mo? Eto, ang hindi ako mapalagay dyan. Nako, nininervous na naman ako dyan. Okay na ako kaya, kampante na May ako. dollar ka ba dyan? May dollar ka? Meron pa naman. Nako, Tumaas ba? Tumubo ka na. Kasi nung isang araw, 60, mag-61 na eh. Oh! Ngayon ba? 60.11. Bumaba pa ngayon. 60.11. Oo. Ay, ibig sabihin nito ay... Kasi kung ito ay pa ganon-ganon. Oo. Up and down. Up and down. Ito, nagpantay Nag-flat na ba sa Nag-flat. 611? Oo, lagi 60. 60-11? Ibig sabihin nito, papako na yan na matagal dito. Kasi nung nakaraan, umabot ka ng 60-30, Nelson eh. Akala ko nga papalo ng 61 eh. Oo. Ang problema, 60-11 hindi na bumababa ng 60. Nako. Wala, kita na ako dito sa dollar ko ngayon. Kasi nakakuha ko lang ito, 57 eh. 57. 57. Oo nga, yan ang matagal na palitan. 56, di ba? 56, bago tumama itong crisis na ito, naging 60 na pala ngayon, sa 57. 60. Meron na akong $3. Nako po. 60, 6, 12, 18. Di 180 na pala kinita ko nito, Nelson. 180. Ang problema, ganyan din ang utang natin. Ha? Ayan, $1 lang pinag-uusapan natin. di ba? Yung foreign debt natin, ano? Yung utang nating dolyar, tumaas na ho. Nang wala tayong at hindi lang yun. Pag tumaas siya dahil sa palitan, pati interest. Ayun. Hindi ba? Parang binugbog ng 2 beses yan. Sa interest pa lamang, yaring-yari ka na dyan, Nelson. Hindi mo na pwede hindi bayar ang interest niyan. Oo. Kasi nakabase yan sa peso-dollar rate eh. Oo. Yun lang mga loan natin sa mga yung mga big tickets projects. Usually yan nakabase sa US dollar exchange. 'Di ba? Tama. Yun lamang po mga ginagawa sa mga utilities natin. Yan po nakabase sa dollar. Yes. 'Di ba? Kaya nga pagka tumaas ang dolyar,
ay napipilitan din sila magtaas ng presyo ng produktong may kinalaman sa mga utilities natin. So, Tama. oho. Kaya ang resulta din niyan, mataas din po ang presyo ng bilihin na imported. Ay, nako. Di ba? Kahit Tama. yung components niyan, kahit sabihin na natin, hindi, local products to eh. Oho. Eh yung mga components na ginamit, yung mga sangkap, Raw materials. ay raw materials, Oho. priced in dollars, tataas po ang production cost niyan. Yun lang gatas ng bata, Nelson. Usually, ang raw materials yan, puro imported. Lahat ng gatas. Yan, lahat ng gatas. Tama ka. Oh. Ngayon, kung aasahan naman natin ng remittances ng ating mga OFWs, Nako, oo. napakarami po hindi nakapagpapadala ngayon Oo nga. dahil nga sa gulo sa gitnang silangan. Ang inaasahan naman natin, seaman, Nelson, sabi mo, hindi rin makababa ng barko. Nandun sa Strait of Hormuz. Paano magre-remit ng pera yun? Ayun nga. Di ba? Kung nandun ka po sa barko. Pero bagay yata, ginagawa ata ng ibang seaman ngayon, yung kanilang sweldo buwan-buwan, hindi na dinadala sa seaman na nasa barko eh. Parang may agreement na yata na ipapadala sa pamilya. Diretso na. Diretso, batay sa pagsang-ayon ng mismong seaman ha. Oo. Yung iba namang seaman kasi ayaw. Baka daw pagdating yun, pag-uwi na ng kanila, wala man lang natira doon sa kanilang sweldo buwan-buwan. Ay, nako. Anyway, paano? Wala tayong usapang matino ngayon, no? Wala. May sakit ba si Atty. Guazon? Naku, pagaling po kayo, Atty. Ano ha? Ha? Bukas daw, walang boses ba? Ayun, kumanta pala ng kumanta noong isang araw. Yan ha? Sige po, wala tayong usapang matino, kaya tuloy pa rin kami. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun, nagbabalik po ang ating palatuntunan, no, ha? Meron na pala tayong bagong presidential advisor. Hindi pala, National Security Advisor, Nelson. Ayun. Tama. Pinalitan yata si Anyo. Yes. Oo. Si General Anyo, isa sa Matagal. matagal. Kasi dati itong DILG Secretary ni dating Pangulong Duterte. Isa ito sa mga original tao ni Duterte na naiwan sa Administrasyong Marcos. Oo. Ngayon, ay mukhang nagbitiw na rin siya. Ito po ang latest, mga kababayan. Yan nakikita niyo po sa inyong mga telebisyon. Yan po ay si retired General Ed Anyo. At kasalukuyan po ay National Security Advisor. Pero siya po ay pinalitan ng isa ring retired general, si retired General Eduardo Oban. Sa press briefing, sinabi po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nagpasalamat po si Secretary Anyo. Si Pangulong Bongbong din po nagpasalamat kay Secretary Anyo para sa dedikasyon daw po at natatanging serbisyo sa mga Pilipino. Ito daw po yung nagdesisyon ng magretiro mula sa public service matapos ang dekada ng patuloy na pagsiserbisyo sa gobyerno at militar. Ayan. Dati na ito nabalita, sabi mag-resign kasi nagkaroon daw ng karamdaman eh. Yes. Pero ito po. Ang liderato daw po ni Anyo ay nakatulong para panatilihin ang katatagan at protektahan daw po ang kapakanan ng mga mamamayan. Itinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos si retired General Ed Oban Jr. bilang kapalit po ni Anyo. Si Oban ay dati rin pong Chief of Staff ng AFP at nagtapos ng Philippine Military Academy Class of 1979. Meron din po siyang malawak na karanasan sa military operations, defense planning, at national security. Nagsilbi rin pong bilang Deputy Chief of Staff for Plans at dating pinuno po ng Visiting Forces Agreement Commission. Pakinggan nga natin si Undersecretary Auntie Claire Castro. Ante? As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges.
With this depth of experience, the President is confident that Secretary Oban will provide steady and capable leadership in advancing the country's national security priorities and ensuring continuity in the government's efforts to keep the nation safe and secure. Ayun. Pero si General Oban, dating opisyal dito ng Duterte administration, no? Maaari, kasi siyempre, na siyang... Sa BFA nga ata, dati unang nagkakamali. Sa Visiting Force Agreement. Ayun. Well, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Ipinasa nila. Eto pa, Jen. Meron pa resign? Hindi, iba naman ito. Yung speaking of nag-resign, hindi natin nasabi pala, meron na tayong bagong DOT Secretary. Sa tourism. Oo, Department of Tourism. Kahapon to no? Kahapon ba yun o isang araw pa? Nung isang araw pa. Nung isang araw. Si, Mel Matay. Mel Matay? Di ba? Siya ang nilagay? Hindi. Di ba? Si Ricky Matay, nag-news sa atin dito. Nagpo-programa sa atin si Ma'am Ricky Matay. Sino? Ano pangalan noon? Dita Angara. Ayan, Dita Angara Matay. Ayun, naalala ko kasi yung dating... Dati ata opisalis ito ng DFA, Department of Foreign Affairs. Ganun ba? Siya na ngayon ang Tourism Secretary. Yes. Yun. Akala ko dati ang mapipili isang dating Miss sa beauty pageant. Dati rin yan. Dati rin ba si Dita? Oo. I-search mo. Oo. Dati yan. Oo. Teka, sandali hanapin ko nga. Bernadita Dita Angara Matay. Ayan. Oo. Ayan, Oo. Sabi ko sa'yo eh. Miss, ang ganda, mamula-mula pala ang kutis, ano ha? Oo. So nahirang na siya. Umakto na ba siya ngayon bilang OIC? Oo, siya na. Ayun. Oo, siya pala ay trade diplomat. Yes, tama sa Yun. DFA yan. Trade diplomat natin yan. At hindi siya beauty pageant. Hindi, sabi ko sa'yo. Beauty lang, beauty. Beauty. Walang pageant. Yes. Yan. Talaga naman, Ayun, abangan natin kung ano magiging hakbang niya. Kasi marami din kailangan talaga natin sa Department of Tourism. Ang inaabangan pa natin na magpakitang gilas din, yung Department of Environment, Natural Resources, ano ha? Oo. Tahimik na tahimik pa siya. Wala, puro tahimik nga. Secretary... Ano na nga ba pangalan nito? Si Secretary. Kaibigan natin ito eh. Sa sobrang tahimik, di ko tuloy Sa maalala. DNR? Oo. Mitch Kuna. Mitch Kuna. Oo. Tama. Anak ni LP Kuna. Secretary Mitch, alam ko namang kayang-kaya niyo ang trabaho diyan sa DNR. Pero gusto din naman naming maramdaman namin kayo. Kasi po napakalaki ng gampanin natin sa DNR, lalo na po sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ito pong problema natin sa petrolyo, matatapos ito eh. Di ba? Yung problema natin sa kung ano-ano pa man. Pero yung problema po natin sa environment, Palagi yan. long term po ito. Hindi po ito matatapos sa isang araw, dalawang araw. Siguro yung buong henerasyon natin, hindi po matatapos natin, pero dapat simulan natin sa panahong ito. Di ba? Ay, ako'y naniniwala. Ako naman naniniwala. Kaya ni Secretary Mitch Kuna ang trabaho sa DNR eh. Pero siyempre, hindi naman pwede natin sabihin kaya nyo lang. Hindi naman namin mararamdaman. Kaya sana po, sana po ay magpalabas na kayo ng mga programa para po sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Yan. Kasi pag natapos po ang problema natin sa petrolyo, sa energy, tsak, DNR din po mapag-uusapan sa susunod. Siguradong kakanta na naman kayo dyan ng wala ka bang napapansin. Ayan, oo. Wala ka bang napapansin? Ang napapansin namin wala kayong ginagawa. Yun. Kapansin-pansin na po yan. At ito pa ang kapansin-pansin, Jen. Nako. Yan. Siguro ito ay inaasahan na rin natin, pero nakalulungkot. Nakalulungkot na pangyayari. Alam mo ba kung ano ito? Nagpasya na po si Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Yan na. Yan ang inaabangan ko talaga. Ping Lacson. Eto ng desisyon niya, Jen. Magugulat ka rito. Ba? Hearing na, hearing. Hearing na yan. Eto na. Oo. Saan ba yun? Hindi ko makita eh. Ang sabi po ni Senador Ping Lacson, Yan na. Okay na.
Hearing na. Committee, Oh. Senate Blue Ribbon Committee, Oh. maghihiring Yes, dapat po, tama po. sa flood control scandal. Yes po, tama po yan, tama po. Wag na tayo maghiring. Ha! Delay. Hindi. Ano ba naman? Sabi mag-hearing tayo, sir. Marami tayong dapat pang alamin kung gusto mapakinggan. Oo. Ang sabi po ni Senador Ping Lacson, asan ba yun? Yan, hearing. Hindi, ang kanya ata pakiusap dyan, pirmahan nyo naman yung yung aking partial committee report. Apat lang ang pumirma eh. Sabi niya, nakikiusap sa kanya mga kasama. Oh, Sinuspend na niya, Jen, indefinitely. ayun lang. Disgrasya. Oo, ang hearing sa flood control. Ano ngayon na masasabi ni Kasi ang Governor gusto Chavez? niya, pumirma muna kayo dun sa committee report Yun na nga, sabi ko sa iyo. Oh. para mapag-usapan natin kung saan tayo pupunta pa. Oho. Oo. Ang problema, alam mo, ikaw, hindi ka naman sang-ayon sa report, dinala naman report. Yun na nga. Kailangan mo ba pumirma para magtuloy ang investigasyon? Hindi, lagay mo, pabirma, hindi ako sang-ayon sa report na ito. Sa bagay, Diba? ituloy ang investigasyon. Oh, yun siguro. Pero pumipirma ako. Oo. Oo. Kasi pag pumirma ka ata doon, ibig sabihin nun, sinasang-ayunan mo yung committee report na yun. Ayun nga. Oo. Oo. Yung partial report na yun, baka nga maging trap na, pinirma nyo na, tama na, tapos na. Di ba? Ending na. Oo. Kasi kung hindi pa tapos ang investigasyon, bakit maglalabas ka ngayon ng report? Kaya nga naging draft pala, partial. Initial, partial. Partial. Sana, kung sino lang pumirma doon, dapat ituloy. Kung hindi nga pinipirman, dapat nga ituloy mo pa eh. Hindi kasi kailangan daw ata dyan ay majority ng member madami. ng Blue Ribbon Committee ang pumirma Yes. kasi nasang-ayunan. Ang problema, yung mga miyembro, ayaw nga pumirma eh. Paano mangyayari doon? Ayun na nga. Ang pumipirma lang ay Kiko, si Yung tatlo. Bam, Oh. si Risa Ontiveros, Yes, saka siya. Ayun, wala pa nga palang pirma si... Wala pa. Kasi hinihintay siyang... Oo nga, tatlo pa lang. Oh. Ano mangyayari dito? Ibig bang sabihin nito, hindi na natin malalaman kung anong nangyari dyan sa flood control na yan? Oh. Samantalang, ang dami pang hindi na pag-uusapan, hindi ba? Ayun lang isiniwalat nung mga dating sundalo. Ewan ko kung hindi importante yun dyan, na parte ng pangyayari yan, di ba? Kung tayo tumitingin, importante yun para sa atin. Di ba? Kasi baka may mapagtagni-tagni po kayo doon at malaman natin kung mayroon ba talagang basihan. Kasi yung Jen, pinahig ng mga sundalo. base na rin sa mga nakaraang hearing, yung mga nauna, may flood control. Oh. May mga DPD, may mga engineer na nagplano. Oh. Nagsabi rin sila na meron din yung mga contractor nagbibigay din ng pera sa mga congressman, sa mga Yes. mamabatas. Oh. At mismong sila nagsabi, nagdi-deliver din. Itong mga engineer, di ba? Yes. Nakausap din nila si Saldico. Oo. Maleta din. May pinakita ring dalawang sasakyan na may maleta. Oho. Wala pa dito wala pa rin si ano pangalan nun? Testigo na nawawala? Ay nawawala? Si Gutesa. Si Gutesa. Oo. Hindi pa lumulutang si Gutesa, meron na pong lumutang na maleta. Okay. Hindi ba? Oo. Napag-usapan na nila ni Bryce, si Alcantara. Bryce Alcantara. Oo, Bryce Hernandez sa Alcantara. Sila nagdi-deliver kay Saldico dun sa isang condominium, di ba? Oho. At nung lumutang si Gutesa, sinabi niya meron nga silang delivery na maleta. Ayun lang. Di dapat tuntunin mo na ngayon, di ba? Oho. Sino pa yung mga kasama ni Gutesa? Yung, Dahil, dapat yung labing... ayaw nga, lumutang. Oo. Lumulutang na nga di ba? Oo. Dapat nabubuo mo yung kwento.
Tapos mayroon pa mga tao doon na in-identify din ni na Bryce Hernandez, ni Alcantara. Oo. Yung mga assistant na nagbibilang-bilang, di ba? Kasi ang teorya nila dyan, Nelson, kapag nagpumunta yung 18 doon, kumbaga hindi na nila makontrol ang magiging sitwasyon, magsalita lang ng kung ano-ano yan. Diba? Huwag nilang papuntahin huwag nilang papuntahin lahat, di ba? Ganon. Dalawa-dalawa lang. O kaya naman, halimbawa, si Gob Chabit, magsasalita rin daw. Baka mamaya magsalita rin ng kung ano-ano yun, hindi rin nila makontrol ng sitwasyon. Kasi kung si Senator Ping Lacson, at least alam niya ang gagawin niya, no? Bilang chairman. Paano kung may mga miyembro din ng komite na siyempre, hindi mo naman alam kung anong iniisip din nila na pwede nilang itanong. Yan na lang Kapag ka nandun na yun, hindi uncontrollable na yun. yan ang magiging parang kumbaga sa magiging dahilan para wag na nating alamin kung ano nga ba yung... Ayun lang. Kasi pagka iniharap mo naman ng isang testigo, malalaman at malalaman mo kung gumagawa ng kwento. Ayun na nga. Hindi ba? Kasi may babanggitin yan na may mga taong nakakaalam. Oho. Katulad nung ginawa nung Madriaga dyan. Yan. Na sinabi niya, nakikita ko po yung painting na yon. Ako po nagbigay. Yung nasa likodan niya ni BP Sara. Nakita nung gumawa ng painting. Di ba? Ako po Sabi niya, gumawa excuse me. Oh. Ganun ang ibig ko sabihin. Yun. Kapag ka meron kang binanggit, may mga taong posibleng nakakaalam talaga nung totoong pangyayari. Ayun, ang mabigat. At may mas dala-dala pang ebidensya kaysa sa'yo. Oho. Then mapapasinungalingan ka. Kaya Totoo. mahirap din magsabi ng kung ano-ano dyan. Gagawa ka ng sarili mong istorya. Oo, mahirap po Kasi yun. may magre-rebat yan eh. Meron. Kahit pag-ano mong pagandahin ang latag, ito pong taong ito ay ganito yan. Ako, napakabuti po ito, napakabait. Ito po yung pagkakakilala ko, hindi po ito magsisinungaling. Pero nung nagsalita na siyempre. Oo. Di ba? Oh. Mahirap po yun. Kaya ako naniniwala na hanggat maaari, ay matanong itong mga nakakaalam at sinasabing may alam dito sa flood control. Kasi hindi po ito matatapos eh. Mukhang yan ang panawagan talaga, Nelson eh. Pero yung mga taong mag-iimbestiga, mukhang wala ng interes. Wala nang interes. ICI. Oo, wala na. Wala na. Nagtiklop na eh. Blue Ribbon Committee. Ayaw na mag-imbestiga. Ayaw na. Oo. Ombudsman. Oo. Mukhang ayaw na rin ng ombudsman ata. Kinakalap na lang. Yun daw papel ng ICI. Hindi malaman kung sila lalagay eh. Yun nga. Di ba? Oo. Yun ang problema. Ewan ko kung ano ang magiging kahihinatnan nito, Jen. Pero tayo naniniwala pa rin sa katarungan. Yes. Katarungan. May naglalatag talaga ng katarungan. Oo. Pagka yan ang naglatag ng katarungan sa inyo, hindi nyo matatanggihan. Hindi mo na mapipigil Hindi mo yan. mapipigil yan. Kahit anong pagtatakip mo dyan, wala. Sisingaw at sisingaw yan. Totoo. Nako. Yun na pala, Nasod. Batiin mo muna itong mga ano. Yung napili ko kahapon. Ikaw to Jen. Ganun ba? Dahil kahapon, si Jen po ay sa kanyang pagmamagandang loob. Yan. Dahil siya ay malapit na pong ikasal. Dahil sa ako'y nagdiwang ng aking kaarawan. At siya ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. At ako po nagkaroon ng mabuting loob. Bumili ako, namuhunan at ako. siya po ay naging maganda yung kanyang negosyo Yan. sa mga solar panel. Wala pa nabibili. Hindi pa nakakabili. Yan, Ay, siya po ay bumili ng mga ticket. Yan. Na personal po niya yan, ha? Opo. Personal niya. Talaga. Wala po kinalaman ng himpilang ito. Natuwa naman ako, pamigay sa ating mga tagapanood. Para nang sa ganun ay makakita sila at makita yung mga kakanta doon sa Yan, Ang pinili po ni Jen ay yung mga palagi ang nagme-message sa atin. Nagme-message. Yan. At yung iba siguro ay naswertehan. Yan. Ang mga dalawa yung bibigyan natin, no? 50 lahat. So, hindi kaya, dalawa. 25 tigda dalawang ticket. Ayan. Ano ang katibayan nilang sila nga magdala lang ID. Yan. Opo. Kailangan placing personality. Pleasing personality, 5'5" po ang height, maputi, makinis,
At siyempre po, may abs. Gwapong-gwapo dapat. Gwapong-gwapo. Si Ginoong Rolando Villanueva ng San Pedro, Laguna. Ayun. Yan. Vilma Lemuco ng Las Piñas. Yun. Cynthia Libantino, Payatas, Quezon City. Emilio Mendoza ng Mandaluyong City. Vincent Alibio ng Pasay City. Jovel Mariscal ng Manila. Edrel Godoy ng Tondo, Manila. Rolando Bagisa, Punturin, Valenzuela. Rema Maylin Valdez ng Pasig City. Frederick Ople ng Quezon City. RG Kabuhayan ng Mekawayan, Bulacan. Marlon Ramirez ng Quezon City. O, naulit natin ito. Cynthia Libantino. Di ba parang Quezon City kanina? Tama ba? O, paki-double check mo nga, Wendy. Levi Kaayan ng Caloocan City. Justin Austria ng Novaliches, QC. Jenny Mortel ng Caloocan City. Yan. Jessie Miranda ng Marilao. Annalyn Morden ng Baguio City. Ba, malayo-layo po kayo, ha? Del Bahe ng Lantau, Hong Kong. Tamang-tama, nasa Pilipinas kasi si Del Bahe, no? Nasa Pilipinas. Yan, Gina Fabro ng Rizal. Saturnino Gagabi Jr. ng Pandacan, Manila. Florante Salazar ng Santa Maria, Bulacan. Emily Milarpis ng Rizal. Aaron Kyle Garcia ng Orani, Bataan. At panghuli, Jelro Jamin Amor Lau ng Rodriguez, Rizal. Pwede niyo pong kunin ang inyong ticket kay Wendy Lahada. Ano ha? Pumunta lamang po kayo dito sa Net25, number 25 Central Avenue, Culiat, Quezon City. Yan. Para maklaim nyo, kailangan nyo bumili sa kanya ng... Another 20 tickets. Akala ko makakalibre kami dyan. Hindi pa. Yan po, hanapin niyo lamang po sa 2 ticket each sa mga nabanggit natin. Para may kasama sila. Yes, para may kasama kayo. Pero pagpunta niyo dito, kahit isa lang kayo, pwede na kayo. Pwede na. Baka isama niyo rin yung isa. Yung pleasing personality. Huwag niyo na po paabutin next week, ho. Tapos na yun. Pag pinaabot niyo po ng next week, tapos na po yung event. Dapat po ay bago, siguro hanggang Biyernes. Bukas. Punta kayo. Bukas po, punta kayo dito. Tandaan niyo po, pangalan, Wendy Lahada. Yan, Wendy Lahada. 5'6" footer po yan, ang taas. Ganon. Si Wendy. Baka hanapin nga yan. Happy viewing po kina Shane Cordero, Nicole Abuyan, John Mark Zomil, J.R. Albero, at Mariel Padilla from your SGM family. Yun. At belated happy 37th birthday to Rochelle Ann Baculo. Ba, sinabi mo ito kanina, ha? Oo. Happy birthday kay Jasmine Perez ng Quezon City. At happy birthday po sa pinakapoging pastor ng Pasay, Ka Kenneth Balin. Ka Kenneth, kamusta po kayo? Nako, isang araw papasyalan ko dyan sa Pasay. No? Tama. Papasyalo kami ng Pasay. Sama mo ako, ha? Opo, kailangan ko pong kayo ay Makadaupang palad. Makadaupang palad. Magpapa-schedule po kami dyan sa Pasay. Importante. Importante yung bagay po ito. Ha? Happy birthday po kay Love Cadusale Estrella. Yun. Yan, happy birthday to Crescencia Angeles Santa Cruz, Ilocos Sur. At si Kuya Yan. Patrick De La Rosa Oy. ng Bilbao, Spain ay bibigyan daw tayo ng electric scooter. Yan. At electric scooter? Electric scooter. Ganon, Ang takbo daw Hindi nito. electric chair, ha? Hindi. Scooter pa ito. Kaya daw tumakbo ng 60 kilometers. Diyan. Ba, ganon? Yung tinatapakan lang. Hindi, pero ayoko rin mabilis na ganyan, eh. Baka ako mabilis. Okay lang, mabagal-bagal. Hindi, ibig sabihin yung distance, Oo. ganun kalayo, ang kaya niya. Isang charge.
60 kilometers. Layo niyan. Salamat po. Ayan. At muli po, magandang hapon. Umaasa daw ang Ka-Arol Berceles ay nababibigyan ng ticket. Hindi, yung akin, ibigay mo na sa akin. Yung po sa akin. Opo, Ka-Arol. Okay na po. Lagyan mo ng ano, dagdagan mo pangkape. Lagyan mo ng isang sachet. Sabi ng Ka-Arol, sabi niya, akala ko ako na yung huling-huli. Nervous na ako. Salamat po ng marami na. Ayan, at nang sa ganun relax tayo sa araw po ng linggo. Ayan, importante po yan Yan, Ka Benily Balya Sr., hello po. At Ka Resty Bugarin, hi din po sa inyo. At syempre, kila Ka Sunny Correa at Mami Rose dyan sa San Diego, California. Yan. Yun. Ay, salamat din pala kay Kuya Yaya Manawis. Kuya Yaya, kamusta po kayo? Sana okay na okay kayong palagi. Ha? Lagi nagkaka-award kasi. Ano? Iyan na nga, oo. At si... Ano ha? Isa pa ba yan? Wala na. Bapiring. Ayaw ng ano. Sige po, salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio dyan sa Kaninayan Santa Cruz, Zambales. Marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programa ang paborito ng bayan. At sa umaga, mga balitang kompleto, totoo, 100% tuwing alas 5. Bye!